Kaya nga ang advice ko na lang, JM and Maharlika, labas nyo na lang yung lahat ng ebidensya. Because ang nagde-delete... Ito ang wow trending. Congressman Marcoleta ipinagtanggol si ex-PDEA agent Jonathan Morales. Matapos kasing sabihin ni Senador Junggoy Estrada na walang kredibilidad si Morales sa Senate hearing kasi nga tadtad ito ng mga kaso. Pero hinangaan palalo ng mga netizen ang tapang na ipinakita ng dating ex-PDEA agent na si Jonathan Morales. Ito ay matapos na mag-viral muli ang mga dating interview ni Morales sa YouTube na kung saan ay mismong si Anthony Taberna pa ang nag-interview kay Morales sa ABS-CBN sa punto por punto. 10 years ago na ang nakalipas at ayon pa nga sa kwento ni Morales na noon ay merong 3 grupo ng mga Chinese drug lord na kanilang sinusurveillance sa panahon ni General Santiago at General Gutierrez. Pero nung pumalit na si Director Kakdak sa panahon ni Pinoy, inilatag ni Morales ang lahat ng kanilang mga ebidensya para sana hulihin na ang mga Chinese drug trafficker na ito. Laking gulat na lang ng grupo ni Morales na tila ba ayaw itong ipagalaw ni Kakdak. Kaya ang tanong ni Jonathan Morales kay Kakdak sa magkanong dahilan at nagpa-interview noon si Morales sa media kasi nga gusto niya na magkaroon ng Senate hearing dahil nga dito sa ginagawa ng ahensya ng PDEA na tila ba parang pinoprotektahan pa nito ang mga Chinese drug lord. At napanood ulit ito ng mga netizen matapos nga mag-viral sa social media ang PDEA leaks na issue na kung saan ay sangkot ang presidente ng Pilipinas at isang artista na si Maricel Soriano. Kapansin-pansin din ang ginagawa ng mga dating PDEA chief na sila si Santiago at Kakdak sa Senate hearing na nakafocus lang sila sa mga kaso ni Morales. Kasama na dito si Senador Junggoy Estrada na kahit pa mali-mali at bistado na ang mga banat ni Picoy, nakatang-isip lang daw na inalok niya si ex-PDEA agent Jonathan Morales ng malaking halaga para itigil na ang PDEA leaks at manahimik na sa issue. At walang imik si Senador Junggoy kay Picoy. Hindi nga napigilan ng mga netizen na mag-comment sa lumang interview ni Morales sa ABS-CBN at ito ang kanilang mga komento. Isang magandang halimbawa si Sir Jonathan Morales sa katapatan sa paglilingkod sa bansang Pilipinas. Grabe ang devotion ni Sir Morales na laging tama ang pinipili. We salute po sa inyo Sir Morales. Kung naniwala lang sana sila kay Sir Jonathan Morales, sana tapos na ang drugs problem 10 years ago. Sir Jonathan Morales, thank you po sa iyo. Noon at ngayon ay talagang nagtatrabaho po kayo ng maayos as PDEA agent. Ingat po kayo ng maayos po Sir Morales. Galing ni Sir Morales, sobrang proud po ako sa inyo Sir. Sana lahat ng nasa gobyerno ay kagaya nyo, ginagawa ang tamang trabaho, hindi lang puro pagdanakaw sa kaban ng bayan at mga duwag. Ingat po kayo palagi Sir Morales. Mahal ka ng taong bayan Sir, 101%. Sobrang proud po ako sa inyo. 10 years ago pa pala ito. Same din ng salaysay niya dito pati sa Senado at mas may kredibilidad pa siya kumpara kay BBM. Simpleng drug test di magawa. Kung wala talaga siyang tinatago, bakit di niya magawa na magpa-drug test? Kita nyo, matagal na palang naninindigan itong si Morales, matapang talaga, may paninindigan. Pagkatotoo, nilabanan niya, saludo ako sa iyo Sir. Matindi na pala ang mga expose ni Morales noon pa, pero hindi nila pinapansin. Ngayon lumabas na, ay nako under sa Office of the President itong ahensya ng PDEA. Malaking isda talaga, mahirap mahuli, protected mismo ng taas. Ay nako, mas lalo na ngayon, walang mahuhuli na big time drug lord. Bakit? Masisira ang business ng PDEA. Meron akong nabasa kanina o yung asawa ko kanina sinabi sa akin na si General Santiago 4 na buwan appointed ni Digong 2017. Tapos 4 na buwan na PDEA director. Kung tatuusin niya dapat nakakaya naman yun, 4 na buwan ka lang na PDEA director kasi merong issue sa'yo. Yung jet setter daw, isa yun. Tapos nun yung may kaso-kaso na. Ay, nako. I want to stress, kahit kunyari, granting, sige, criminal na tong si JM. Sorry, JM, pero dinidepensahan kita. Pinakatarantadong tao sa balat ng lupa, pinakatarantadong Pilipino si JM, pinakawalang kriminal, convicted, sabihin nyo na lahat.
awolista, dismiss sa serbisyo, nangungurakot, o kaya extortionist, no? Sabihin nyo na lahat, ibato nyo lahat. Sige lang, ibato nyo lahat. Pero, may pero, hindi nyo pwedeng baguhin yung katotohanan na si JM ang pumirma doon sa pre-operation report. At siya ang agent in charge ng PIDEA at that time na may lumutang na confidential informant. Siya nag-depose, siya yung nag-interview, siya yung nag-type. Ano yung, tapos siya yung ayun yung picture, sige. Siya naglagay sa folder. Hindi nyo mababago yun. Kahit anong sabihin yung kriminal, bobot, matalino, whatever, lahat ng adjective na negative, ilagay nyo. No, ilagay nyo na, bato, unahan mo na yung lahat ng tao dyan sa Senado. Sabihin mo na, eto, meron akong isang folder. Red folder naman. Red folder na lahat ng negative na pwede nyo ibato sa isang tao. Ito, yan, lagay na natin, JM. Pero hindi natin pwedeng mabago. Bato, gumawa ka na ng ruling na hindi mababago yung katotohanan na siya pa rin ang pumirma dun sa pre-operation report ng PIDEA. Hindi pwedeng baguhin yun. Merong bang pwedeng pumorward, lumabas sa Senado at sabihin, hindi si JM, sinungaling yan. Ako ang pumirma. Meron bang ganon? Wala. 3 hearing na. Wala. Siya talaga eh. Oh, how can you change the truth? Wala. Kaya siya talaga. Ngayon, kung siya talaga yun, hindi ba merong kayang katotohanan to sa sinasabi niya na bangag si Bongbong? Hindi naman siya nagbibintang eh. Ang nagsasabi, yung informant. Ang tatanga ng mga ang tatanga eh. No? Kahit sabihin nyo ng kriminal yan, kahit siraan nyo na siraan yan, that will not change the fact of the matter na siya ang nakapirma doon sa pre-operation report. Siya at siya lang ang kumuusap, nag-imbestiga doon sa confidential informant. How stupid is our lineup ng mga senators except Bato. Si Bato nape-pressure. So sabi ko nga sa iyo, Bato, kahapon, ang inaano ko, ang advice ko, huwag kang magpapadala kung upper class. Kahit sa akin, huwag kang magpapadala. Basta doon ka lumagay sa tama, kahit upper class yan, basta alam mo, tama ka, huwag kang papayag ng ganon, didikta sa iyo yung ikaw chairman eh. Kaya, General Santiago, 2 minuto lang, sir. Kasi we are on a time, mas mahalaga ako yung nagsasalita kaysa kayo. No? Kasi ano ba ang balak ninyong gawin? Sisiraan nyo si JM? Sulat nyo na, isulat na lang, isabing nyo sa akin. Isiraan ninyo. Accepted na, siraan nyo. Pero, kaya nyo bang i-contest siya yung nakapirma doon? Meron ka bang ebidensya na pwedeng ibigay na siya ay hindi nakapirma? Hindi siya ang assigned doon? Kung meron kang ebidensya na mabibigay dito na hindi si JM ang pumirma doon at hindi siya ang kumausap, i-forward nyo. Wala. Kasi ayaw ninyo, hindi nyo rin kayang gawin. Kasi the moment na sabihin nyo hindi siya nakapirma doon, ibig sabihin, meron talagang PIDEA report. Kaya nga ang advice ko na lang, JM and Maharlika, Miss Maharlika, labas nyo na lang yung lahat ng ebidensya. Because ang nagdedelikado ngayon, sa tingin ko, I would like to stress it again, na ang pwedeng mangyari, 1, Your Honor, isang senator. Your Honor, after all has been said, katatlo na tayo, pang-4 na ngayon, hanggang saan ba ito aabutin? Hindi ba dapat ang natin is in aid of legislation? Senator Tolentino came out with a proposed bill and he even asked that we become co-authors
of this bill, and we all agree that we become co-authors and we will support this bill. It's regarding yung identification, tatanggalin yung restriction, confidential na lang, tsaka top secret, tsaka secret, no? Secret, top secret. And paano yung proper disposition, paano yung archiving, paano yung everything, pati yung parusa kung ilabas yan. Oh, suportan na natin yun, sir, Mr. Chairman. That being said, I move that we terminate this charade, this Senate investigation immediately, now. Sagot na isang senator, si Jinggoy. O baka si Jinggoy yung magsasabi ng ganyan, na i-terminate na. Sagot ni Escudero, I second the motion. Patay. Paano? O di magruruling si Bato. No. I'm still the chairman here. I'm still the chairman here. And I rule that we have to listen to the other evidences. We have to listen to Secretary Choa. We have to listen to yung dalawang nagpakita. Si Enriquez at saka si Picoy Santiago and all that. Yung sinubmit siya. So, kung sana ma-indicate ninyo na you will show the pictures already in the deposition, okay na. Because that will enable Bato to bring out the truth. May bala siya. Mapakita lang yung mga picture laking bagay nun Laking bagay nun. Ngayon, yung pwede pang pangalawang gawin ng mga senador, but Your Honor, I think you are biased already. This is senseless. This is I move that you be replaced as the chairman. Patay kang bata ka. And then, I second the motion, sabihin ng isa. So may question sa kanyang leadership, sa kanyang pag-chairman. Pagka ginawa nila yon, tanggal si Bato. Wala na, kay kakampi. Wala na. Tanggal si Bato. And then it becomes an issue. O, paano? Mga ngalsada ng tao. Hilaw-hilaw. Hindi natin alam. Kaya nga, take that opportunity na ilabas na yung ebidensya. Pang-apat na yun sa susunod. Hindi natin alam. Baka mamaya may mangyari bukas doon sa 15. May mangyari bukas doon sa West Philippine Sea, Scarborough Shoal, no? Hindi natin alam. And kung nag-iisip din tong sila BBM et al., lahat sila, kanilang tindahan, ayaw nilang mabangkarote sila, ayaw nila na matanggal sila, masipa sila, magkaroon sila ng kaso and all that, they will use every means available, all resources, even people na kaya nilang bayaran by now, na isuppress nila lalo tayo. Isuppress nila yung katotohanan. Kaya nga, suggestion ko lang nga, mga kababayan, suggestion ko lang na JM, tsaka Maharlika, itodo nyo na lahat. Itodo nyo lahat ng ebidensya. Huwag nyo nang staggered na gano'n kasi pangit eh. Huwag na yung hintayin pa yung dulo na timing. Nadidinig ko dati si Maharlika nung una na sinasan na yung passion niya. Now na. And then, may nadidinig din tayo na may timing for everything and then we try to explain, may timing. Pero tama yung sinasabi ni Maharlika noon, now na. Stand up, speak up, di ba? Pick up, no? Tama yon. Because you cannot allow a regime na bangag to continue. You cannot allow na ganon. Delikado ang Pilipinas. And their ability na kung ano-anong gawin nila, yun nga, order, papatay yung tao eh. O nga ba, bakit ka, tanong ko nga kay, di bale, magkakausap naman tayo, Basta ingat kayo lagi. Okay. Saan ba ako? Nasaan na? Okay. Sabi ni Basti Sebastian,
Good evening. Okay, dumadami yung yung pay mayor. Sinabi ko kanina, okay. Magandang gabi, sabi ni Kai. No Jeff NT, Captain. May live interview si JM sa kay Joy Cruz channel ngayon. Ay, sorry. Hindi ko alam na kasabay. Sorry. Panoorin nyo na lang si JM at si Joy. Panoorin nyo na lang. Nika Pinay watching from England. Ed Michael Ermita, good evening. Sir Dado watching from Calamba. Panoorin nyo si JM, mas mahalaga yung sasabihin nun. Magandang gabi po, Captain Dado. Maraming salamat, Jesus. Bambi Javier, good evening, Sir Dado. From Bacolod. Hello, Bacolod. Mira Bis Manos, bakit napuputol live mo, sir? Ganon? Na ano siguro? Nadya-jam. Ganun ba? Oh, so, tigil ko na. So, yun lang ang sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you sa pagpakinig, sa pag-unlak nyo sa akin. Lipat na kayo, punta kayo kay Joy, at saka kay JM. Pagdasal nyo lang si JM, pagdasal nyo lang si maayos ton lahat, no? Pagdasal nyo na makalabas yung katotohanan. Mahalaga lang dyan, mailabas talaga yung mga yung deposition tsaka yung mga picture. Kung may video, mailabas. Ninyo na sana matuloy yung yung court hearing na wag sanang maharang. Kaya dapat yung sa court hearing make statement kagad, Your Honor, I have the pictures. Yon, para malaking discussion yon. Kung hindi matapos, may PIP hearing pa. You see? Iba yung, Your Honor, I have the pictures. I have the deposition. Walang yan, patay-patay ngayon. Itong pag-uusapan ngayon, haharangin ng iba senator yan. O di lalong magalit yung taong bayan. Huwag kayong people power. Kung mag-people power, di mag-people power. Tsaka natin i-sort out yung biglang nagpresidente si Inday Sara. Tsaka natin sort out yun, transition na lang tayo. Transition na lang. Kasi lumalakas yung lumalakas yung kalaban, lumalakas yung nabibili na lahat yung Okay. Magandang gabi, Chi. Magandang gabi, Marie Elena Deodesa, Mayor, watching from Malaysia. Hello, Malaysia. Magandang gabi. Dencio Dacalos, magandang gabi, Sir Dado. Pinakakasuhan ni Trilling ang mga vloggers. Nag-senator siya, doesn't know na merong guarantee ang constitution na ng freedom of expression. Huwag niyo iboto ng senator yan. Huwag niyo iboto. Wala Alam mo, yung pananakot na gano'n, hindi na obra. Marunong ng taong bayan. Huwag niyo iboto yan for senator. Kung tatakbo, huwag niyo iboto. Ang yabang ang yabang. Once upon a time, when he was there, a lieutenant senior grade, nandun siya sa Oakwood. Humingi siya ng tulong sa taong bayan. Tapos nun, siya yung ginawang spokesperson ng kanyang mga mista at mga kasama niya doon, ng mga magdalo. Siya yung imbis na si Gambala na number 1 ng class 95. Siya yung spokesperson kasi siya yung honor committee chairman nung panahon nila. Doon siya sumikat, siya yung nakilala, siya yung sumasagot. And then he took advantage of that and he became a senator. And here he is now. Ganon. Papakasuhan ang mga vlogger. Grabe, no? Bring it on. Kasuhan niyo yung mga vlogger. Ay, nako. Isa ka pang hibang. Nahibang ka. Malay ka yung mga banat mo. Ang daming PMayor na galit sa'yo Ang daming PMayor na galit sa'yo. Ang nga sa'yo, hindi ka PMayor Kung pwede ka nga i-disown Kung tayong dalawa pwede i-disown, di-disown tayo, no?
Ay, huwag kayong papaniwala doon. Huwag kayong papaniwala. Nika Pinay, UK. Good evening po, Dado, sa lahat. Adrian Martinez. Good noon, sir. Incoming cadet, included po ako sa class 2028. Congratulations, ha. Incoming cadet. Hello, saludo. Incoming cadete, oh. Adrian, I hope you do well. Panoorin mo lahat ng video ng kadete ako para may matutunan ka. Swerte niya, wala na raw masyadong hazing ngayon eh. No? So, you do not quit. You do not violate the honor code. You do not be deficient. Then you will survive. First year lang, a day at a time. A day at a time, matatapos din yan. Before you know it, incorporation, after bis barracks, incorporation, and then reception. Reception, incorporation, and then recognition. Tapos nun, ano ka na? Upper class ka na. And then, dadating na yung susunod na klase. Di ba? Ganun katulin. Sumusweldo naman kayo. Ang ganda sweldo nyo. 40 plus thousand. 48 yata eh. Ngayon, all in, 48,000. Kami noon, 700. Hindi ka makabili ng sasakyan eh. Ngayon, makabili kayo ng sasakyan. Makatulong ka sa mga magulang mo. Noon eh, yung unang ko sweldo, binigay ko pa sa nanay ko eh. Tiniente. Sabi, anak, kulang pa sa'yo yan. Inisulto pa ako eh. Hindi bale, sige, yung susunod sa ulit. Sabi yung gano'n sa nanay ko. Anak, iyon na lang. Kulang na kulang sa'yo yan. Unang ko sweldo, 2,700. Tiniente at that time. Pinatawanan. Pantalang eh, magkano tiniente, no? Grabe. Kaya huwag kayong Adrian, ha? I hope the best. Tapos, i-message mo ako para pagka nandito ka